ng tutorials para sa kindergarten hanggang grade 10 students na nahihirapan sa pagbabasa. Sa ilalim yan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang sentro ng balita ni Noel Talakay. Bilang ama, edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maaari naming iwanan sa inyo. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang lagdaan nito ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act ngayong araw. Sabi ng Pangulo, hindi matatapatan ng anumang bagay ang edukasyon. Ito ang huhubog sa isang batang Pilipino upang maging matagumpay sa buhay at maging isang mabuting mamayan ng bansa. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Ito ay huhubog sa inyong kakayahang harapin ang anumang hamon ng buhay at makapaglingkod ng tapat sa ating bansa. Matutugunan rin daw nito ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral upang magkaroon ng dekalidad na edukasyon. With the signing of the ARAL law, we embark on a definitive journey to champion the right of every Filipino child to quality education, ensuring as well that it is accessible to all. Noong 2018 at 2022, panghuli sa ranking ang Pilipinas sa buong mundo sa Program for International Student Assessment o PISA. Noong 2023 naman, nasa 54 na ranking ang Pilipinas sa Global Knowledge Index. Ayon sa Pangulo, hindi ito isinasawalang bahala kaya gumawa ng hakbang ang pamahalaan para mabago ito. This disheartening trend remained alarmingly the same, highlighting the urgency of the learning crisis that we confront today. It is imperative, therefore, that we acknowledge this massive challenge, determine the necessary steps, and prioritize the implementation of learning interventions. Sinaksihan ang paglagda sa batas ni Senate President Francis Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez, Education Secretary Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian at iba pang miyembro ng Kongreso at mga opisyal ng DepEd. Pero paano nga ba ipatutupad ang ARAL Program Act? Yes, parang tutorial, mentor-mentee talaga siya. So may pagka-tutorial rin po siya. Kasi po talagang gusto natin kung as much as possible ma-individualize po. Pag may nakita tayo na kailangan ng tulong na mag-aaral, mag-intervene na tayo agad. Huwag na natin hintayin yung end of school year. Iginiit din niya na hindi ito magiging karagdagang trabaho o pasanin ng mga guro. Gagawin niya ito sa loob mismo ng school year. Katuwang din ang mga magulang at mga guardian na mga mag-aaral. Pag mangyari po ito unang-una, it will be more voluntary, merong additional compensation, at meron din upskilling na gagawin. Anya, ang tutorial session ay maaaring ipatupad face-to-face, online o blended. Layon din ng batas na maghikayat sa mga out-of-school youth na magbalik sa paaralan. Katuwang din ito ang DILG, DICT at LGU. Magiging ganap na batas ang ARAL Program Act 15 days matapos maipublish ito. Layon nito na magkaroon ng karagdagan kaalaman at kasanayan ang mga mag-aaral sa bansa pagdating sa pagbabasa, mathematics at science. Ipatutupad ito mula grade 1 hanggang grade 12. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.